grateful na kaabot para sa ating ngayong umaga. So, I'm happy to see you again. Kamatagal na 2 weeks tayo. 2 weeks. And then, hindi tayo nagkita-kita. Ang gaganda na nila. Ang gaganda pala, no, pag nasa nasa tamang landas ka, ang gaganda na ng mata. Gumaganda ang bawat isa. So, ang ating mission story for today is about prayer of faith ng mga estudyante, no, na naghahangad na makapasok, naghahangad sila na makapasok doon sa isang universidad ng ating simbahan na para hindi sila para hindi nila malabag ang Sabado ng kanilang pagninilin. So, they prayed na sana makapasok sila. Although nung nakapasok na, nangyari, siyempre, sa kulangan ng pera, dahil pag ikaw ay sa ibang bansa, pag ikaw ay 18 na, you are on your own. Diba? Hindi na tayo nakadepende sa ating mga magulang. Unlike dito, hanggat may apo na, hanggat buhay si nanay at saka si tatay, andyan tayo sa tabi ni nanay at si tatay. Diba? Sa iba doon, hindi. Pagdating ng 18, tayo ay malaya lang, sila ay malaya na. Tayo lang talaga sa mga Pilipino ang very close sa family. Which, minsan nagbibigay sa atin ng hindi magandang Anyway, to start with, doon sa istorya. So, ito ay istorya ni Elijah, I don't know how to pronounce ito, Elijah, or Elia. At saka ni Joseph, kaibigan niya si Joseph. So, Elia had a big problem. He had graduated from high school in Tanzania. He had been accepted into the University of Arusha, which belonged to the Seventh-day Adventist Church. But he didn't have enough money for tuition. So, wala siyang tuition fee. Wala siyang pang-tuition. Kasi siyempre, pag nasa university ka, kailangan mong bayaran ang iyong mga kailangan bayaran ang tuition fees. Maliban na lang kung ang Panginoon ay gumawa ng himala at magkaroon ka ng scholarship. So, the University of Arusha had not been Elias' first choice. He had put the Adventist University in 3rd place on his list of 5 universities at which he would like to study. But then, he called his friend Joseph, a classmate from high school, to ask where he planned to study. Sabi ni Joseph, doon tayo sa University of Arusha. Sabi niya, maganda doon na magkasama tayo. So, inisip ni Elia na maganda nga kung magkasama sila. So, nag-apply sila sa University of Arusha and then natanggap sila pareho. Doon, natanggap sila dahil sila ay mag-aaral para doon sa education. Gusto nila maging guro. Takot na So, nung nandun na sila at natanggap sila, nalaman nilang dalawa na natanggap na sila, so kinongratulate nila ang bawat isa. Kaso lang, wala silang pera para makover yung tuition fee doon sa university. So, nag-apply sila para sa state financial aid. So, yung state financial aid doon ay pwede kang mag-apply, merong sa'yo, kung dito sa atin, merong magbibigay sa'yo ng scholarship, and then, saka mo babayaran, or give back doon sa community, katulad ng mga sa DOH, yan, bibigay sila ng libre, pagpapaaral, pero kailangan mo, after mo mag-graduate, kailangan mong mag-give back sa community kung ilang years ang inyong pag-uusapan. Okay.
na ikaw ay manilbihan para sa komunidad. The week before his departure, Ilya attended a week of prayer at the Yombo Seventh-day Adventist Church. The pastor asked people to write down their prayer requests on pieces of paper. To Ilya's surprise, he found himself not writing down a prayer request but a prayer of gratitude. So hindi siya nag-prayer request. Ang ginawa niya, siya ay nag-sulat ng pasasalamat. No? Pasasalamat na. So sabi niya sa kanyang sulat, maraming salamat Panginoon na kami ay iyong binigyan ng pagkakataon para makapag-enroll sa University ng Arusha. And salamat din para sa pagbibigay mo sa akin para makatanggap ng financial aid para makover ang lahat ng aking tuition fee and pangangailangan, sabi niya. Pero wala pang so that is his prayer of gratitude. Sinabi niya na, kumbaga cleaning niya na Panginoon, salamat sa iyong ibinigay. Which hindi pa nga nangyari, di ba? Sabi ni Pastor, prayer request pa lang, yung kanya pasasalamat na. He had not received any financial aid, but he wrote, believing that God would grant it, di ba? Kung gaano ang kanyang paniniwala na talagang ibibigay yung kanyang kailangan. On Friday, Ilya and Joseph went to the bus station to book tickets for the 375-mile or 600 kilometer mula Rio Tuba, mula Buliluyan hanggang Ilido. Ganyan ang kanilang travel. Sobra yan 600 balikan pala. Yan, basta ganyan. Mula Buliluyan, papuntang Ilido, balik ng Rojas. Yan. Ganyan ang biyahe nila. Today, mula sila, 600 kilometer yung trip nila, mula sa Tanzania's capital, doon sa Dar es Salaam, papuntang University of Uza River, University in the town of Uza River. After praying for the bus tickets, failing, Joseph wondered out loud about their future. Sabi niya, nag-book na tayo ng ticket papuntang Arusha, pero alam mo, di ba, hindi natin alam yung lugar doon. Paano tayo makakasurvive nang wala man lang pinansyal na tulong na maibibigay sa atin? Sabi ni Ilya, naniniwala ka ba sa Diyos? Bigay ang oras kay Sir Doctor para sa ating lesson study. Magandang umaga po at happy Sabat sa lahat. Bago ako mapunta sa leksyon ay nabanggit kasi ni Sister kanina yung baka sabihin na yung aming presidente ay Adventist katapos mayroong araw ng Sabado. Gusto ko lang ipaliwanag na ang mga eskwelahan may iba-ibang klase. Merong tinatawag na kung mag-aral ka dyan, talagang alam mo na yan ay pang-Katolik. So, may mga uros dyan. Tapos, kung sa Adventist naman ka mag-aral, yung mga non-Adventist na mag-aral dyan, alam nila na pag may mga simba ng Merkulis, pinapa-attend sila. Kasi sectarian yon. At ang Palawan State University ay government. Kaya ito yung sino mga estudyante dito ng PSU? Itaas at kamay. Para kung may problema kayo sa bato, magsabi kayo sa akin. Ang Palawan State University is a government school. Kaya lahat ng sekta ng relihiyon ay pinatanggap. So, actually, may isang building yan na pinapatayo na pagdating nung matapos yan, sinabi ko doon sa Dean ng Students Affairs na isang room dyan ay gawin nating economical center.
pwede kayong magsimba doon mga bata. Pwede tayo magsimba doon isang Sabado. Pag natapos yun. Ang gagawin nito, hindi na pang Sabadista. Kasi ang ano niya, baka sabihin, pabor pa kasi Adventist yung presidente. Actually, nung nakaraang buwan, ay may 6 na. Matagal na akong hindi nakapunta rito. No? So, napasalamat po sa inyo lahat. Napakaganda ng testimony ni Sir Ramon. No? At nakita natin kung paano ang Panginoon ay sumusubaybay sa atin. Ibig sabihin lang, commit tayo na talagang ganun ang ating magiging buhay, no? Pag tayo ay talagang gusto sumunod sa Panginoon. So, nakikita nila, kaya madali na tayong pagbigyan kung meron tayong kahilingan. Po. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating leksyon. Ang ating pong pinag-aaralan, may kinalaman po sa buong quarter nito, 13 Sabado, pag